Bawat kilong live weight na mapalaki natin sa Pilipinas ay isang kilong hindi na natin kailangan i-import. Magandang araw po mga kabaka. Ito po si Kabakang Arnel Corpus. Buwabati po sa inyo ng isang magandang araw at nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayo sa araw na ito. Mga kabaka, welcome po sa episode 6 ng ating Baka Alaman. Kaalamang mula sa karanasan para sa inyong kabuhayan. At mga kabaka, sa nakaraang episode po ay pinag-usapan po natin ang lumalaking demand para sa karne ng baka at kung paanong nahuhuli ang ating local na production. Ngayon naman, gusto kong bigyan diin ang isang napakahalagang punto. Kapag may malaking agwat sa pagitan ng supply at demand, mas magiging mahalaga ang cattle fattening sa ating bansa. At bakit? Dahil simple lang ang katotohanan. Bawat kilong live weight na napoproduce ng Pilipinong magsasaka ay direktang bawas sa kailangan pang i-import. 1 kilo na hindi manggagaling sa ibang bansa. 1 kilo na hindi manggagaling sa Amerika, sa Australia, sa Brazil, sa India, o sa Argentina, or kung sa ano pa mang bansa. Ito po ay 1 kilo na galing mismo sa ating mga magsasakang Pilipino. 1 kilo na galing mismo sa ating bansa. At dahil doon, mas malaking kita ang naibibigay sa ating mga lokal na magsasaka at mas lumalakas ang ekonomiya, mas lumalawak ang oportunidad para sa ating mga Pilipino. Dahil mga kabaka, gusto ko pong ipaalala sa inyo na kung tayo po ay may self-fattening project, hindi lamang po tayo ang posibleng kumita. Kikita rin po yung mga taong katulong po natin na nagpro-provide po ng services o kaya ng supplies. Katulad lamang po sa pagtatanim ng mais o kaya ng napier o kaya ng sorghum. Itong mga tao po na kumikita sa pagtatrabaho sa ating mga sakahan, pag sila po ay ating nasahuran, sila po ay gumagastos o namimili din po ng kanilang pangangailangan katulad po ng bigas. At pag yan po ay bumili ng bigas, sila din po ay nakakatulong sa industriya ng palay. At pag ito po ay namili ng isda, sila po ay nakakatulong sa industriya po ng ating palaisdaan. Kaya ang lagi ko pong sinasabi, ang cattle fattening po ay hindi lamang po operasyon. Ito po ay isang strategy. Isang konkretong paraan para mabawasan ang importation, mas magiging competitive ang mga lokal na magsasaka, at mas umaangat ang industriya ng baka sa ating bansa. Kung mas maraming Pilipino ang marunong sa tamang pagpapakain, tamang handling, tamang adjustment, tamang sistema, hindi malayo ang panahon na lalaki ang ating lokal na ekonomiya. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating pag-aralan ang proseso. Dahil hindi ito basta pakain o painom lang po ng baka at magantay. Ito po ay may science, may sistema at may disiplina. Kahit maliit na farm, pwedeng magsimula. Kahit backyard level, pwedeng maging efficient. At kung OFW ka na gusto mong magnegosyo pag-uwi, pwede itong maging magandang simula. Sa mga susunod na episode mga kabaka, ay tatalakayin po natin ang praktikal na kaalaman hinggil po sa mga lahi ng mga baka sa Pilipinas, ang stages po ng production, ang challenges na kinakaharap ng ating industriya, at ang opportunities para po sa paglago ng ganitong kabuhayan. So mga kabaka, chapter 1 po lamang yan. At ang librong ito ay hanggang chapter 20 po ito. Kaya medyo mahaba-haba pa po ang ating pagsasama. Pero gusto ko pong sabayan niyo po ako dahil tulad ng aking laging sinasabi, wala po ko bang intention kundi gusto ko po na sabay-sabay po tayong matututo at sabay-sabay po nating pag-aralan. Sayang po itong opportunity na to mga kabaka. Ito po ay more than 30 years ko po na karanasan
na gusto ko pong i-share sa inyo. Basta ang gusto ko lang po ay sabay-sabay po tayong matuto, sabay-sabay po tayong umangat sa larangan po ng pagbabaka. At naniniwala po ako, kaya ng Pilipinong magsasaka na punan ang agwat na ito. Kaya natin. At ako po muli, si Kabakang Arnel Corpus, at lagi pong nananalangin na sabay po tayong umunlad at patuloy po nating suportahan itong Baka Alaman Online Series. Baka Alaman, kaalamang mula sa karanasan. Mula po yan sa aking karanasan para sa inyong kabuhayan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Agricultural resilience, cultivating hope.